Hello guys, welcome. So ngayon, no, contact situation tayo ngayon. Itatanong natin babalikan ka ba ng person mo dahil mahal ka niya or babalik siya dahil wala lang iba? Okay? So tingnan natin babalik ba yung person mo sa'yo dahil mahal ka niya or babalik siya dahil wala nang iba? Ayan. So yun yung tanong natin dito, no? So be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So, start na tayo. Babalik ba siya dahil mahal ka niya o babalik siya dahil wala lang siyang iba? Okay? So, lumabasin na yung once. Two of surgeries. Seven of Pentacles, upright, death. And the Five of Swords. Wow. So dito, meron nung nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. Meron din nung nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius. Virgo, Taurus, Capricorn. Malakas yung earth sign dito. Meron din dito yung Scorpio, Cancer, and Pisces. So, halos lahat dito, Halos lahat. Malakas dito yung earth sign at air sign. Okay? Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero halos lahat nandito lang. Nangingibabaw lang yun. Earth sign or air sign. Baka may magkakonect na ganito dito. Okay? So, start na tayo. So, dito, yung iba sa inyo, medyo komplikado tong sitwasyon na to. Okay? Base sa mga barahan na lumabas dito. Kumbaga, medyo mabigat. Okay? Meron lang nakikitang mabigat. So, dito, nakikitaan ko dito, yung nangyayari ngayon, lumabas itong si Two of Swords, si Nine of Wands, then dito si Seven of Pentacles, Kumbaga, nakikitaan ko dito sa Two of Swords, hindi na nito kayang i-deny yung kanyang nararamdaman, ha? Kasi dito sa Nine of Wands, pagod na to emotionally. Kaya lang dito, nag-iisip to kung worth it pa ba na bumalik. Nasa ganun siyang sitwasyon, Kumbaga, itong tao na to, hindi niya na kayang i-deny dito dahil meron pa rin siyang nararamdaman sa'yo. Dahil napapagod na siyang umiwas dito sa Nine of Wands. Hirapan na siya dito na manatiling tahimik or nahihirapan na siya dito na ganito yung sitwasyon nyo. Kaya lang may time to, at yung isang nagpapahirap sa kanya dito, yung tanong niya. Yung tanong niyang worth it pa ba na bumalik pa, okay? So, meron akong nakikitang internal struggle sa kanya. Hindi to impulsive na desisyon, Pinag-iisipan niya talaga, okay? Nag-iisip talaga siya dito, Malalim yung pag-iisip ng taong ito. So, nakikitaan ko lang din dito, Itong person mo, meron naman tong takot, Meron siyang takot na mag-isa or natatakot siya na manatiling ganito yung sitwasyon nyo. Pwedeng meron kang person dito na pwedeng maedad na or pwedeng ayaw niya magsulo, ganyan. Meron transformation nangyayari sa kanya rito, Kaya lang, meron siyang takot eh. Takot siya mag-isa, takot siya na walang makasama sa buhay, ganun yung energy niya. Pero ganun pa man, lumabas itong death, si Five of Swords, and dito si Six of Cups. Dito sa death, nakikitaan ko dito, may malaking pagbabago. Hindi lang ito basta simpleng trip lang na bumalik, okay, yung trip lang, hindi ganon. May ending na nangyari sa kanya rito, okay?
So, dito sa Five of Swords, meron tong mga pagsisisi sa kanyang mga nagawa sa nakaraan. Merong ego na nananatili pa din. Posibleng natalo siya sa mga desisyon niya dati, okay? Pwedeng nagkamali siya ng mga desisyon or nagkamali siya ng mga tinahak, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Six of Cups, malakas yung nostalgia dito, Kumbaga, totoong namimiss ka ng tao na to. Para bang nabalik yung alaala mo sa kanya. Yung bang hindi inaasahan na nabalik ka bigla sa alaala niya. Para ba siyang napaisip or nag-isip talaga, okay? At dun pumasok yung kalinawan dito na hindi lang ito dahil wala ka ng iba, kundi or wala na siyang iba, Meron lang akong nakikitang emotional attachment pa talaga sa inyong dalawa, okay? Kumbaga nakikitaan ko dito, kahit wala na tong person mo ditong iba, nabalik ka bumabalik ka sa isipan niya. So, nakikitaan ko dito, dito sa Four of Wands, and then dito, sa Six of Swords, and Ten of Pentacles reverse dito. Pwede nga ang dahilan dito yung stability. Yung iba sa inyo, yung stability. Kasi itong person mo dito, hindi siya nakahanap ng stability sa iba. Pero bang hindi niya natagpuan? Pwede meron kang person before dati, na mahilig siyang humanap ng humanap. Yung kahanap at kahanap niya, nagkamali siya ng mga desisyong natahak. Alam mo yun? Yung mga walang kakontentuhan, hanap ng hanap, nandyan ka naman. Ayan, yan ang nangyari sa kanya tuloy dito. Hindi niya natagpuan yung stability na hinahanap niya dito sa Four of Wands. Hindi siya tuloy yung makambuon dito sa Six of Swords. And then dito sa Ten of Pentacles reverse, hindi siya stable Okay? Hindi siya stable financially, family, and long-term plans. Wala siyang ganun. Pero ganun pa man meron siyang factor na hindi naging okay yung sitwasyon niya. Lalo-lalo na sa mga nangyari sa kanya rito, Talagang maraming naganap sa kanya, okay? Maraming naganap sa kanya kung bakit nagkakaroon siya ng realization ngayon na mali yung mga tinahak niya. Pero hindi naman ibig sabihin, na ikaw lang yung option niya before, Para bang marami talaga siyang pinagdaanan dito. May lumalabas lang dito na nakaranas ng realization kung ano yung nawala talaga sa kanya. Okay? Para bang nalaman ng tao na to na ikaw talaga yung pinakamalaking napakawalan niya. So, nakikitaan ko lang din dito, lumabas itong si Four of Pentacles reverse dito. Then dito si The Fool. Lumabas si Justice dito and the King of Cups reverse. May time itong tao na to dito, Gusto niya nang ibitaw yung pride niya. Gusto niya nang luwagan, Luwagan yung pride niya. Kung meron kang person dito na sobrang taas ng pride, hindi mo talaga maabot, Nakikitaan ko dito, parang gusto niya nang ibaba yung pride niya. Kasi pwedeng nagkakaroon siya ng realization. Ano ba tong pride ko? Bakit ko pa yun? Alam mo yung tipong ganun. Bakit baga ako naging ganito? Wala din naman nangyayari. Kaya lang dito, natatakot kasi itong maulit muli dito sa The Fool reverse. Meron siyang takot na baka ganun ulit ang kahinatnan or magkamali ulit siya. Okay? Kasi dito, alam niya na kasi yung consequence ng mga ginawa niya. Pwedeng kinarma rin to sa mga ginawa niya sa'yo. Baga, ang bilis din ng karma ng taong ito. Okay? Then dito, sa King of Cups, dumagdag dito yung tipo na hindi siya stable pagdating sa pera, sa financial niya. Tapos, hindi rin siya stable sa kanyang emotion. Yun yung masaklap dito, Kasi, yung mga tipong mahal ka niya, pero wala siyang magawa. Okay? Mahal ka niya, pero emotionally immature siya. Ganon.
Yung bang mahal ka niya pero hindi ka niya kayang maipaglaban. Ganun yung peg ng taong ito. So, ang hirap ng ganun, ano? Pag merong taong nagmamahal sa'yo pero walang paninindigan or hindi ka man lang kayang ipaglaban, okay? Yun yung pinakamasakit na parte dito, no? So, lumalabas dito, no? Hindi to babalik dahil wala na siyang iba, no? Kundi, mas malakas yung regret. Ito lang nakikita ko, no? Nagsisi to. Dun pumasok yung realization, yung nostalgia, at yung emotional attachment. Okay? Pwedeng ikaw before, talagang ikaw ay nag-invest ka ng emotion sa kanya. Talagang binuhusan mo ng pagmamahal, pero hindi siya, hindi niya nasuklian. Kaya ngayon itong taong ito, nakakaramdam to ng guilty. Okay? Nakakaramdam siya na hindi siya fully healed. Okay? Meron nung nakikitang ego, pero malulunok niya. Alam mo yun? Yung lulunukin na lang niya yung ego niya para matapos na. Alam mo yun? So, ito lang yung kailangan niyang gawin yung lunukin yung ego niya. Kasi pwedeng meron kang person na sobrang mataas talaga yung ego. Pero yung ego niya, yun yung nagpapahirap sa kanya kung bakit hindi siya masaya. Ikaw yung kaligayahan niya. Hindi niya makamtan ngayon kasi yung nangingibabaw yung ego niya. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko dito, no? Meron kang maegong tao. Kung babalik man to, no? Babalik siya, pero hindi dahil sa desperado siya, no? Kundi, nakikitaan ko dito, babalik siya dahil pumasok yung realization at yung halaga mo sa kanya. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito, no? Dun kasi niya napagtanto na mahalaga ka pala. Dun niya napagtanto na ano yung nasayang niya. Okay? So, ito lang nakikita ko dito, no? So, lumabas talaga yung realization sa tao na to. So, ngayon tatanong natin, kung ikaw man ay umay na dito sa taong ito. Titingnan natin kung meron darating na bago sa'yo, okay? Ayan. So, tingnan natin ngayon. Meron bang darating na bago sa'yo? Kung ikaw man yung tipo na, ay, umay ako dyan. Okay? So, tingnan naman natin ngayon. Meron bang darating na bago? Yung talagang maganda para sa'yo, ganyan. So, tingnan lang natin, So, comment ka below kung ikaw man ay umay, ayan. Pwede ka mag-comment dyan na, ay, umay na. Mga ganun, okay? Give me the message. Give me the message. May darating bang bago sa buhay mo? So, comment ka din kung gusto mo ng bago. Ayan, para ma-manifest mo siya dyan. Give me the message. So, maganda yung baraha, Nakikitaan ko dito, mas nakapaloob to sa'yo, okay? So, dito, sa Two of Swords reverse, Queen of Pentacles reverse, and then Five of Wands reverse, and the Hangman reverse. So, lahat na reverse to, is straight. Kumbaga, yung iba sa inyo, nagising ka na sa katotohanan eh. Kumbaga, gising ka na talaga. Hindi mo naman dinideny yung na nasaktan ka dito. Pero, nagising ka, okay? Hindi mo dinideny na nadismaya ka, nasaktan ka. Pero nakikitaan ko dito, ginising ka. Medyo yung iba sa inyo, dumating din sa point na bumaba yung self-worth mo dati, okay? Parang bumaba yung halaga mo sa sarili mo before. So, ngayon, nakikitaan ko dito, kasi na-inlove ka before pero ngayon nakikitaan ko dito, unti-unti mong binabangon yung sarili mo dito, okay? Kasi ikaw dito, pagod ka na kasi sa kompetisyon, pagod ka na sa drama, pagod ka na sa kakaisip, or pagod ka na sa mind games, okay? So, lumalabas dito na ayaw mo nang ma-stop. Gusto mo nang umusad.
Gusto mo ng pagbabago. Gusto mo ng ma-relax. Ganun yung energy mo dito. So, ibig sabihin na yung iba sa inyo, no, ready ka na talaga sa pagbabago. Or pwede rin, ready ka na sa bagong chapter ng buhay mo. Okay? So, ikaw ngayon, ano, nakikitaan ko dito si Nine of Pentacles. Ganito yung energy mo ngayon. Then, lumabas din dito si Seven of Wands. Okay? Kumbaga dito, no, sa Nine of Pentacles, mas alam mo na kasi yung halaga mo, alam mo na yung pangangailangan mo, at alam mo kung ano yung importante sa buhay mo, okay? Then dito sa Seven of Wands, marunong ka na mag-set up ng boundaries, okay? Alam mo na yung hangganan mo. Alam mo na kung kailan mo papasukin sa buhay mo, or alam mo na kung paano bumitaw. Meron kang boundary kasi pinoprotektahan mo yung sarili mo, okay? So, nakikitaan ko dito, kapag kasi ganito yung energy mo, dun pumapasok yung mas mataas na klase ng tao, okay? Sa buhay mo. Para bang na-attract mo. Na-attract mo yung new person, okay? So, dito, meron ng mga konting babala, kasi lumabas yung The Magician Reverse. May mga konti lang payo, advice sa'yo. So, mag-ingat ka sa mga panlilinlang. Kung papasok ka or magpapapasok ka sa buhay mo, kilitasin yung, ano bang term yun? Yung bang tipong pag-aralan mong maigi, kilitisin, Kumbaga sa Tagalog, kilitisin mong maigi, ganyan. So, tingnan mo kung baka mamaya magaling lang siyang magsalita, pero kulang sa gawa, mga ganun, So, baka mamaya meron siyang hidden agenda, so mas mainam na kilitisin, okay? Kilalaning maigi. So, meron akong nakikitang darating, pero kailangan mo ding gamitin yung kutob mo or yung discernment mo dito. Okay? So, lumalabas dito, lumabas si King of Swords dito. So, lumabas dito si King of Swords and si Ace of Pentacles. Pasensya na kung meron kayong nakikinig ng mga ugong ng tricycle. Talagang dikit tayo sa kalsada Okay? So, dito, si King of Swords, very matured to. Logic siya mag-isip. Seryoso to. Hindi siya pabebe yung tipo na pabebe ang peg. Hindi siya ganon. Diretso siya magsalita. Okay? Pwedeng ito yung klase ng tao na ma-attract mo. Then, sinabayan pa ng si Ace of Pentacles sa right, Solid yung new beginning mo mula sa taong ito. Hindi lang to basta fling, okay? Kung sawa ka na sa mga ganon, fling-fling. May lumalabas dito na may potential maging stable, okay? So, hindi to emotional chaotic tulad ng dati. Hindi to ganon. Kasi more serious tong tao na to. Yung ma-attract mo. So, nakikitaan ko lang din dito, sa Judgment Upright. Meron lang nakikitang karmic turning point dito. So, ibig sabihin, ito yung card ng second life or pwede rin sabihin, bagong pagkakataon. Okay? So, may darating na koneksyon na magpaparealize sa'yo na, for example, kaya pala hindi nag-work yung dati, darating ka pala sa buhay ko. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito si the High Priestess and si Queen of Cups. Kumbaga, dito lumalakas yung intuition mo Okay? Malakas kasi yung intuition mo ngayon. Mas emotionally matured ka na. Hindi ka na madaling mauto. Okay? So, kapag may pumasok na bago dito, mararamdaman mo agad kung siya ba talaga ang para sa'yo. So, nakikitaan ko dito sa Page of Pentacles Reverse. Meron lang konting delay. Hindi to biglang papasok sa buhay mo, hindi ganon. Pero hindi naman ibig sabihin wala talagang darating. Base sa timing base ito, okay? Kumbaga tamang oras, tamang panahon, or pwede rin sabihin. Yung mga tipong hindi mo naman hinahanap tapos biglang dumating, ganon. So, nakikitaan ko lang din dito, may darating sa buhay mo, mas maayos naman to kaysa sa dati. Mas stable din to Hindi siya yung tipo ng tao na flashy, toxic, or pa-suspense. Hindi siya ganun Mas grounded to and matured, okay? Mas consistent yung energy ng tao na to. So, yung tatanong lang dito, sa'yo, ikaw yung tatanungin dito. Kung handa ka na bang i-release totally yung luma para pumasok tong bagong taong ito sa buhay mo? Handa ka na bang bitawan yung masakit na karanasan mo? So, ikaw yung tatanungin dito. Ayan.
Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.